Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. Hello po sa inyo. This is the new sidecam. Palakpakan natin ng sidecam natin. And for this video, pag-uusapan po natin si SmartFit. Ngayon, sino po ba si SmartFit? Well, si SmartFit po ay isa po siyang tinatawag natin siyang fitness influencer. Okay? Kasi meron mga different types kasi of influencers. Meron kunyari si Kong TV, ang tawag doon lifestyle vlogger. Kunyari, ako ay tinatawag na commentary channel po ito. Hindi vlogger ako, pero yung underneath the bigger umbrella of a vlogger, commentary po ako. Si SmartFit naman, he produces fitness-related content. So, he is a fitness influencer. Si Kong TV, ang ating paboritong vlogger, siya po ay isang lifestyle vlogger na tinatawag. And of course, medyo may comedy, comedy talaga yon. And si SmartFit din naman actually, gusto ko kasi talaga yung approach niya when it comes to fitness. Mamaya itatalakayin natin yan in great detail. Pero ngayon, pumunta po muna tayo dun sa issue for today's video. Ngayon, si SmartFit po kasi ay nag-post siya ng isang matatawag ko in my opinion, ay isa pong napaka-insensitive na post. Kasi po, totoo lang po kung nabalitaan niyo po yung nangyari po sa Cebu, nagkaroon po ng lindol dito. And etong lindol po na to ay bukod po sa sumira ng milyong-milyong gusali, shout out dun sa mga lokong contractor, and kumitil din po ito ng buhay. So, hindi po ito isang laughing matter na tinatawag. And naiintindihan ko naman siguro kaya nagganito si SmartFit dahil syempre pag Pilipino ka, you tend to gravitate to humor kapag gusto mong magpasaya ng tao. I mean, siguro ganun yung iniisip niya dyan. Pero mamaya maririnig natin yung rationale niya dyan. Okay? So, I believe nag-viral itong post na to bago it was taken down. Kasi it was taken down ito dahil kino-call out siya ng mga kapwa niya influencers. And hindi ako masyadong nakasunod kasi I was really busy on other things. And basahin natin ang mga comments ninyo. Okay, sabi ni Paula Nicole Tew, lumiit na yung utak kaka-gym. Yan, bonak. Siguro naman, hindi, kasi ako, ngayon kasi, I feel really good. Ibig sabihin, mas nag-integrate yung mind ko at saka yung body ko kasi nung 2024, sobrang laki ko talaga nun, men. Ngayon kasi, sinasabi ko lang na kung dapat kasi may balance lagi yan. Hindi pwedeng puro utak, di rin pwedeng puro katawan. It has to strike a balance. Ito kasing si SmartFit siguro, nakalimutan niya na dapat maging sensitive ka when it matters the most, which is yun nga, kung merong isang sakuna na kumitil ng maraming tao. Okay, so balik tayo dito sa comments. Okay. Sabi ni Denver Gregorio, bonak. Okay. Ano to, nahaba nung sinabi niya. Pero sige, literally, LMFAO, it's literally a joke. Hindi yon. Okay. It's not about a joke. Kasi nga meron mga taong nasasaktan dito. Context, may issue siya before this. Ano yung issue na yun? Tingnan nga natin. Oo, marami. Pang gym, ililigtas, and obviously, he's making a joke. Kasi nga, ito yung napansin ko kasi sa mga ibang fitness influencer dito. And shoutouts kay Kiffy Man at saka kay nagngangaw-ngaw na si Mr. Simpatico, si nagngangaw-ngaw na muscles. Talagang meron silang comedy-related na content. Like ako, miski commentary ako, hopefully nagkakaroon, paminsan-minsan nagkakaroon ako ng nakakatawang mga content. And hopefully mga lods, doon sa mga pagpapatawa ko ay natutuwa kayo. So, ganun din si SmartFit. Ang gusto niyang mangyari is meron din siyang nakakatawang content. Kaso nga lang talaga, would you really sacrifice being funny for dito sa serious matter na to? Kasi meron kasing tinatawag na scaling ang earthquake. Yung pinakamalakas is 8. Okay, or 7 to 8, delikado na yon. And yung 8 pataas, yun na talaga yung sobrang majijiji na yung city na yon. Ngayon, sa Cebu, 6.7 yung pinakamababang na record, and then 6.9 yung huling natala na nagsira ng maraming gusali katulad ng McDonald's na nasira siya. So shout out dun sa
McDonald's kasi of course, you can bounce back, alam ko yan. Kaso nga lang yung iba, baka hindi kasi mahirapan silang mag-bounce back kasi hindi naman sila mayaman, di ba? So, it's a very devastating thing na nangyari sa Cebu. And again, it's not a laughing matter. And etong si Smart Fit na isang fitness influencer, ginawa niyang katawa-tawa yan. Now, if you would notice yung hawak niya kasi this is yung usual na kinakain niya ng mga bodybuilders. Meron diyang whey protein, meron diyang egg, meron diyang chicken breast ang walang kamatayan, and meron din diyang creatine and yung other mga supplements na ginagamit niya. Ang gusto ko kasi kay SmartFit, mga lods, kasi in fairness naman sa kanya, ang pangalan niya pala ay Denver Paraiso. In fairness naman sa kanya talaga, yung approach niya is very science-based, okay? Binabasa niya yung mga current research. He reminds me of Jeff Nippard. Si Jeff Nippard kasi puro fitness talaga yon, and ang galing niyang magturo. Siya kasi, hinahaluan niya ng science, hinahaluan niya ng comedy, and of course, yung mga fitness advice niya. Kaso nga lang talaga sometimes sumosobra tayo, and yun nga yung naging problem ngayon ni SmartFit. I mean, again, there is no problem in doing comedy dito sa internet. I think humor is part of being Filipino. Pero sana lang ilagay natin sa lugar. Yung nangyari kay SmartFit, wala sa lugar yon. So, of course, after no, nag-issue siya ng apology. Naglabas siya ng 2 apology, isa sa Facebook post niya. Tingnan natin dito. Okay, nasa na ba yun? Ito. So, dito sa kanyang Facebook, nakita ko. Ito. Alright, so basahin natin. Sabi niya dito, "Hey guys, una sa lahat, okay lang ba gusto ko lang magbigay ng respeto at pakikiramay sa lahat ng naapektuhan ng lindol. Seryosong sitwasyon yun at alam kong hindi biro ang pinagdaanan ng iba. Sa mga hindi nakakaalam, ako'y Cebuano, born and raised here." Okay, nagbisaya siya, hindi ko naman naiintindihan yun. Anyways, nandito ako, nung nangyari yung 6.7 magnitude, alam kong kumalat yung meme post. And actually, yung Civic din niya na parang binabrandish niya as something very important sa kanya is, talaga naman, some people talagang importante sa kanila yung chikot. Ako kasi I don't really like it dahil shoutout sa Grab. I posted namin just a few minutes happened at wala pa yung news na nangyari in some places in Cebu. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na style ng comedy niya. It was more of a bodybuilder stereotype humor na tipong kahit anong mangyari, dala pa rin ng protein at supplements. Okay? Okay. I know it's not that harmless, Idol SmartFit, pero i-timing mo naman, marami kasing na-GG doon na tao. Maraming hindi nasirang gamit, and millions of pesos was lost and lives were lost because of what happened. So it's really not a laughing matter. Kahit na yes, we get you, ako naintindihan kita as someone who's trying to better himself every day. I understand you, but some people, especially yung mga hindi gets yung ganyang humor, baka naman yan, mababash ka talaga. Pero naintindihan ko na lahat, nakikita ko yung side na yun at at baka iba ang dating sa mga na-offend at nasaktan. I'm genuinely sorry. Hindi ko intention yun. I take full accountability of my actions. Very good. At least nang na-recognize niya yung pagkakamali niya, he has taken full accountability. But the netizens, the post is proper way to act. Well, nandito na tayo doon. Pero sana hindi yun ginawa in the context of, kasi eto, parang kalalabas lang. Kung kasi pwede naman mong sabihin ng maayos yan or after the fact, 'di ba? O kamusta kayo diyan? Kamustahin mo muna yung mga tao kung okay ba sila. Kami may GC alam nyo kasi mga lods, may GC kami ng mga Armada members. And ang unang-una kong tinanong, okay ba kayo lahat diyan? Okay? And kung may kailangan kayo sa amin, magsabi lang kayo kasi willing naman kami mag-donate sa abot ng aming makakaya. Pero of course, yung ibang influencers, gagawin nila yan para magpapansin. Ito nga yung nangyari kay SmartFit. So, lesson learned sana. Okay, so of course, si SmartFit, yung mga supporter niya still supported him kaso syempre, ayan, only gym goers would understand the meme. Ako, nagigets ko yung meme, pero nagigets ko din yung context ng buong Pilipinas. It's a very distasteful joke.
pull the Cebuano card to save his Rs. Hindi, totoo naman na Cebuano siya. Pero again, that's not the point there. The point there is it's very distasteful. Now mga Lods, to end the video, let's hear from him directly. Kasi I believe na naglabas siya ng video about this and I want us to hear him. So that kayo na ang bahalang humusga kung sino mabas gwapo. Hindi, mas macho. Syempre siya yun. Yung kung sino mas, kung patatawarin nyo ba siya or hindi. Enver pala yung pangalan niya. Let's go. Una sa lahat, gusto lang magbigay ng respeto at pakikiramay sa lahat ng naapektuhan ng lindol. Seryosong sitwasyon yun at alam kong hindi biro ang pinagdaanan ng iba. Sa mga hindi nakakalam, Cebuano ko, born and raised here. Abi mong sa uban, taga Manila ko, Tagalog ko, nga gaya-gayaga ako sa mga Cebuano. Nagtatagalog lang ako sa videos ko so that everyone can understand. Anyways, andito ako na nangyari yung 6.7 magnitude na lindol. Alam kong kumalat yung meme na pinost ko after the quake. Okay. Let me show you. So, eto yung pinost ko. I think yung caption... Dapat hindi mo na pinost, idol. Dapat hindi mo na pinost kasi alam na namin yan eh. Kaya nga kami nanonood sa'yo. Kasi parang like, we know what happened already. Pero diskarte mo yan, bahala ka. Tingnan dito was 6.7 magnitude sa Cebu. Mag-ingat po tayo. Yan yung caption ko. Honestly, it was never meant to make fun of the victims or the situation. I posted the meme just a few minutes after the earthquake happened. At wala pa yung news na nangyari in some places sa Cebu, like yung mga gumuhong buildings at mga yung nasawi. It's more of a bodybuilder stereotype humor. Yeah, pero not everyone gets the bodybuilder stereotype humor and not everyone gets na magjo-joke ka agad in times of peril, 'di ba? Kasi grabe talaga 'yung nangyari sa Cebu, my God. Nakakatakot din lalong-lalo na kapag dito ka sa Antipolo kasi mataas kami, men. Like what? Alam mo una kong ginawa, ito real talk talaga to and I was telling kasi nung isang araw may hearing kami nasa Antipolo taas kami ng mga lawyers ko. Sabi ko sa kanilang ganun, tapos pinakita ko sa kanila yung phone ko, tinitingnan namin kung anong mangyayari pag lumindol sa Antipolo. Kasi nakakatakot talaga siya, man. Like, alam mo yon, you feel really small kapag dito sa mga ganitong klaseng, kahit gaano ka kamacho, kahit gaano ka kayaman. When yung sakuna dumating sa'yo, you feel really small, you feel really powerless, you feel really helpless. And especially dun sa mga Lodi Bells natin dyan sa Cebu, alam kong may mga nanonood dyan na nakikiramay kami sa lahat ng pinagdadaanan nyo. Grabe talaga. Anyway, tuloy natin tong yung sinasabi ni Smart. Tipong, kahit ano mangyari, dala pa rin yung protein at supplements. My pure intention was to try and alleviate the mood sa kapwa ko Cebuano. Well, yan yung pagiging Pilipino naman. Nagigets ko yan and on that idea. Pero again, proper timing lang, bro. Alam mo naman yan, parang protein. Ako magre-rebut din ako ng gym idea. So kasi meron tinatawag na protein window. Pagkatapos mo mag-workout, you need to drink protein for basically to protect your muscle from degenerating. So there's a study for that. So what you do is after workout, kailangan uminom ka agad ng protein or may window time yon. Ang huling intindi ko doon 3 to 4 hours after workout. So pagkatapos mong mag-workout, kailangan kumain ka agad ng protein for muscle synthesis, yung tawag nila doon, yung technical term nila doon. So ganun din sana sa paggawa ng mga ganitong klaseng patawa. Survey the situation first at makiramay ka muna. Yung unahin mo muna yung humanity before engagement. Anyway, SmartFit, end us up. Pero naiintindihan ko na hindi lahat makita yung side na yun at baka iba yung dati. So sa mga na-offend na nasaktan, I'm genuinely sorry. Hindi ko intention yun. Okay. And I take full accountability of my actions. Okay, so ito yung binasa natin is a shorter version pero ito yung longer version at pinakita niya yung meme niya. So para hindi siguro ma-Barbara Streisand effect. Pero sana next time, bro, unahin mo muna yung humanity before the engagement. Okay? Yun lang naman po yung sa akin for today, SmartFit. Yun lang naman po. Gaya mga